President ako noon at saka hanggang ngayon, hindi ko pinakikialaman kung papasok sila at hindi eh. Oh, So why now? why now? Mahirap naman yung sitwasyon ko na yun dahil alam ko, alam naman natin na umiilag siya sa problema. Di ba? Eh, ba't ko siya pipilitin kung umiilag siya sa problema? It's his own lookout. Managot siya sa mga bumoto sa kanya. Basta ginagawa yung opisina niya yung trabaho nila, then we keep the office running. The only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador is kung kailangan ang boto niya. Okay? Ganito. Merong sa rules namin na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Meron ganun. Meron ganun kaming rule. Pero dapat yan dito sin inaano nyo yan eh. Kasi alam nyo, hindi po tayo against kay Tito Sen pero kasi lugi yung taong bayan eh. Biro mo, gaya nga po sinabi natin tayo po nagtatrabaho tayo. Lalo na yung mga OFW natin matatanda na kinukulubot, di ba? Lalo na yung mga OFW matatandang kinukulubot dyan. Nagtatrabaho tayo ng kahit may sakit tayo, di ba? Yung nauso pa nga, yung bumaba, lumulusong tayo para lang makapasok. Pati mga OFW na kinukulubot. Oh. Kahit sa gusto nila pumapasok. Tapos makikita mo si Bato, pinapasweldo po natin, nagtatago. Di ba? Nakakasulasok po talaga eh. Kaya yan po ang sinasabi ko sa inyo, yan po ang sinasabi sa inyo na lugi po tayo dyan sa mga batas-batas. Hindi ko po kahit kayo na lumaban sa gobyerno. I mean, yung batas po natin ay mas lamang po talaga yung may kapangyarihan. Kita mo? Tayo, gawin natin yan. Huwag tayong pumasok sa trabaho natin. Nasa batas. Huwag tayong pumasok sa trabaho natin. Nasa batas ba yun? Nababayaran tayo? Nasa batas ba yun? Nababayaran tayo? Hindi ko inaano si Tito Sen. Idol ko yun eh. Susuportahan ko to hanggang dulo. Diba? Ang inaano lang natin, yung batas po talaga ang problema dito. Si Tito Sen po, ini-implement niya lang yung nasa saad sa batas. Pare, balita't kaalaman, mag-subscribe kayo dyan Nung araw pa yan. At nangyari na yan, nung panahon nila Lorenzo Tañada, nangyari yan. Hindi ko nakilala. Kilala niyo po ba yon? Mga matatanda dito, kilala niyo yan, no? Naabutan niyo yan eh. Mga kababata niyo pa nga yan, di ba? Panahon din ni Senator Salonga. Sino ba yun? Hindi ko na naano yun Naabutan niyo po yun, kababata niyo po yun, no? Meron yan minsan. Sa amin, may instance nung Senate President si Manong Johnny, majority leader ako. Kailangan namin ng 13 na boto. Umalis si Bong Revilla. Bong Revilla tanda ko, tsaka isa pa eh. Tinatawagan namin, hindi makontak. Hanggang sinabihan namin ng Sergeant at Arms, habulin nyo. Pag ayaw bumalik, sabi ko, arrestuin nyo, balik nyo rito. Bumalik naman. Bumalik naman para bumoto. Pero, there is an instance na pwedeng mangyari yun. Yan po yan po yung regarding kay Bato. Ayan po yung sinasabi natin, malibag mga karayuma, na ganyan po ang nangyayari ngayon. Na Ma'am Saking, Ma'am Arsa naman, Ma'am Arsa, ano ba yung inaano niya, Ma'am Arsa? Wala yan. Fake news yan. Diba? Ganyan po yan. Masyado po tayong lugi at kailangan masolusyonan to. Hindi po pwedeng ganyan.
na isang senador natin nagtatago dahil sa gusto niya lang at dahil natatakot siya at wala siyang betlog. 'Di ba? Na sobrang duwag. Hindi po pwedeng ganyan. Tapos papasweldo yung 300,000 po yan. Eh tayo, kumikita ba tayo 300,000 monthly? Hindi po natin kinikita yan. Pinagpapaguran natin, malamang kitain natin yan for 1 year. Di ba? For 1 year, kikitain natin yan. Pero sila, nagtatago, nag-aano sa gobyerno, di ba? Nag-aano sa gobyerno, kasalanan nila, pinatay na ang ating mga kababayan, karoon pa ng pribilehiyong magtago. Alak ng weting naman, kawawa naman tayo masyado. Pinagnakawan ka na, niraratrat pa yung mga buwis natin. Hindi naman nagtatrabaho. Di ba? Kaya po dapat gawan po ng aksyon to. Lalong-lalo na nga po sa sinasabi ni Sentry na sa July or SONA ay makapag makapag-SONA po ang presidente at makapag-file na diyan ng ethics complaint. 'Di ba? Yun po ang importante dito eh. At sigurado ko po sa inyo, ito pong darating na mga araw ng 2026, mauubos po ang Duterte Block. Kita niyo po? Ang lupit, no? Duterte Block talaga ang problema ng taong bayan sa Senado. Only in the Philippines, kita niyo. Duterte Block ang perwisyo, pangunguna ni Joel Islord. Perwisyo sa flood control. Dinay niya na hindi niya kilala si Henry Alcantara pero kumpare pala. Pangalawa, Jingo Estrada, Duterte Block. Dinay na naman na hindi daw siya nagnakaw. Kita nyo ngayon. Isa sa mga tinuturo. Pangatlo, Mark Villar. Kahit mayorya ka, wala kaming pakialam sa'yo, wala kaming tubig. Mark Villar, nagpe-playing safe ngayon pero siya yung dating DPWH secretary. Nagwala pa sa ICI. Aray ko. Sino pa? Bongo, Chicken Lomi to go. CLTD, Chicken Lomi to go. Nagpayaman, nagpakasasa sa pera ng taong bayan nung panahon ni Duterte. Nagbayad pa ng mga pulis para patayin ang ating kapwa Pilipino, ang mga kalaban ni Duterte sa politika. Ang lupit. Aray ko. Naharap din ngayon. Sino pa? Peluca, Marcoleta, Moco, Loco, Kumot, Anit, Gotesa. Aray ko. Tahimik ngayon. Bakit tahimik? Kasi nga, naaalangan siya ngayon. Pinagmayabang niya yung kabubuan niya. Nakaraan, maingay. Ngayon, tahimik. Kasi nabuko ang katangahan at kawalangyaan. Akalain mo, pinagmalaki niya na sandali lang, may tumatawag. Okay, sandali lang. Pinagmalaki niya na sandali lang pinagmalaki niya ang sandali lang Pinagmalaki niya na siya ay binigyan ng mga tropa niya. Ngayon, sino pa? Marami. Puro Duterte Black ka. Chis Escudero. Kaya tumatawag si Okay na po. Si Chis Escudero. Nag-insert ng 142 billion para lang mapagbigyan ng kanyang pagka-Senate President. Isa daw siya sa pinakamahirap na senador. Pero nagre-regalo sa asawa niya ng $1 million ring.
kupal, di ba? Yan po ang mga Duterte back na prorwesyo po ng ating sambayanan. Hindi po mawawala ang mukha ni Amy na pinagsuksukan ng mga maraming petroleum jelly. Hanggang sa tumabingi na po ang kanyang ilong. Puro botox. Ang sarap ibatox. Sariling kapatid na presidente, inggit na inggit sa kapatid niya dahil yung kapatid niya malayo na narating. Ang gusto niya, ganun din. Oh, sinanla ang kaluluwa sa mga dutae. Tingnan niyo po yan. Ayan po ang mga pampagulo sa ating bayan. Kaya tayo po mamulat na tayo. Tayo po, maigi po tayo magmasid sa mga nangyayari. Dahil po, ang ating bayan na nakasalalay dito, ang future, the future of our country is in